So muli, wini-welcome natin si Brother Louie. Si Brother Louie. So ituloy natin itong pinag-aaralan natin about knowing God the Son. Ang pinag-uusapan natin the nature of incarnation. Number 1, He emptied Himself. Makikita natin sa Philippians 2:7. Ano ibig sabihin yan? Sa Tagalog kasi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos eh. Mali yung translation na yun eh. Kasi hindi pwedeng hubarin ng Diyos ang pagka-Diyos niya. Kasi pag hindi na sa Diyos, paano pa niya isusuot ulit? Kung wala na siyang ganung klase ng kapangyarihan, saka hindi lamang yun, imposible. Kung paano hindi pwedeng hubarin ni Kuya Chris yung pagka-Chris niya, ganun din naman ang ating Lord. So this does not mean that Christ ceased to be God or gave up His divine attributes nung siya'y magkatawang tao. He could not cease to be God or have the attributes of God. Imposible yan. Imposibleng mangyari yun. So Christ merely surrendered the independent exercise of some of His relative or transitive attributes. He did not surrender the absolute or immanent attributes in any sense. He emptied Himself by giving up the independent exercise of His relative attributes. Ang example natin dito, alam natin ang Lord bilang Diyos, all-knowing. Pero yun nga, nang tanungin siya ng mga apostles kung kailan mangyayari yung mga prophecies na kanya sinasabi, ang sagot ng Lord, walang ibang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Ni ang mga anghel hindi alam, even the Son of Man, and that is Jesus Christ. So maraming nagsasabi, paano nangyari yun? Kung talagang Diyos si Jesus, bakit hindi niya alam? Yung mga panahon na yun na kanya sinasabi. Yun yung tinatawag na meron siyang kapangyarihan over His own power. Minarapat ng Lord na yung specific na sagot dun sa specific question na yun, hindi niya malaman. Meron siyang power over His own power. Halimbawa, saan ka nakakita ng Diyos na namamatay? Eh si Jesus Christ namatay siya eh. Imposibleng ang Diyos mamatay, pero minarapat niya. In His human form, in His human nature, siya ay mamatay 100%. So by that time, nang tanungin siya kung kailan, yung human nature syempre naroon. Yung godly knowledge, He has power not to know it. Yung specific question na yon. So yung pag-empty na pinag-uusapan, hindi as in hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi. Meron lamang siyang divine attributes or power na minarapat niyang hindi exercise nang siya'y magkatawang tao. Merely surrender. Amen. Pagpapasa ilalim niya sa God the Father. Marami tayong mga verses lagi na mababanggit natin na sa Book of John. Ayan. Ginagawa ko ng kapatid ayon sa kalooban ng Amen. So number 1, yun ang kalooban ng Ama. At nung magkatawang tao siya, syempre, alam na niyan dapat niyang gawin. Meron siyang certain powers na hindi niya pwedeng gamitin. Or else that will be cheating. Kinakailangan niyang maging 100% man. Pangalawa, sa nature ng incarnation, He was made in the likeness of men. Doon pa rin sa chapter 2 ng Philippians. Literally, the verb is not was, but becoming. Christ became in the likeness of men. He entered a new state. Likeness of men expresses the fact that His mode of manifestation resembled what men are. He did not appear in the likeness of His divine nature. Bakit kaya hindi pwede magpakita ang Panginoon nung iluwal siya, Diyos yung lumabas? Yung original niyang itsura. Ba't hindi po pwede yun? Sinabi po sa John chapter 1 verse 18 na pag nakita natin yung godly form ng ating ng human, makita ng tao, mamamatay. Eh, okay. Kaya minarapat niya na pagsabi nga dyan, hindi niya hinubad yung pagka-Diyos niya, kundi isinuot niya yung ng pagiging alipin o pagiging tao. Yung parang yung anyo ng pagiging alipin, pagiging someone lower, very low sa harapan ng ating Panginoon. Sabi sa Biblia, walang sino mang nakakita sa Diyos. Kung meron mang makakita sa Diyos ay mamamatay. Kasi God is perfect.
Hindi pwedeng makita na imperfect ang perfect. Kapag nakita na imperfect, yung imperfect mamamatay. Like us, we are imperfect, mga kapatid. Yes, imputed sa atin yung holiness ng ating Lord, imputed sa atin yung righteousness, pero imperfection, mangyayari lamang yun pag nandun na tayo. Kapag meron na tayong glorified body. Pero kung wala pa, hindi pwede. Kaya magpakita ng Panginoon sa ibang wangis. Halimbawa nga, anyong tao, isang anghel, let's say, no? Maraming form ang Lord kung magpakita, di ba? Burning bush, that is an angel of the Lord na nakita ni Moses. An angel of the Lord sa pamagitan ng bush na nababurn pero hindi nako-consume. Angel ng Lord yon. That was God sa ganung klase ng form. Sa anong kapamaraanan pa nagpakita ang Panginoon? Sa ilang. Sa ilang pa, paano yun? Sa gabi, siya, haliging apoy. Okay. Ayun. Panahon ni Job, yung uipo. Ipo-ipo naman, Maraming way ang Lord upang ipakita ang kanyang sarili. In a very, very unique way. So yun nga, nung nasa ilang ang Israelita, sa gabi siya haliging apoy, sa umaga siya ay ulap na nakatakip sa kanila. Yung Shekinah glory nga ang tawag doon. Shekinah glory ng ating Lord. That is God. For many, many years, sumubaybay sa bansang Israel. At yung nga yung binanggit ni Kuya Chris, ipo-ipo. Yun yung Diyos na pinag-usapan natin. Saka nakakita ng ipo-ipong nagsasalita. Nakipag-usap sa tao. Di ba, sa mga nakaraang question and answer natin, di ba yung panahon ni Adam and Eve, sa anong anyo ang nagiging tanong natin? Anong anyo yung, anong form nung nakasama? Ni Elohim, nung lumalakad siya kasama si Adan dun sa Adam and Eve sa paradise. Amen. Ayon dun sa mga na napag-aralan na rin natin hindi talaga yun yung godly form. Kasi nabanggit na any human, sino man ang mortal na tao, makita doon sa tunay na yung godly form na ating Panginoon ay mamamatay. So ang ayon doon sa mga napag-aralan natin maaaring yung highest angel form. Highest, Kasi by that time naman, wala pang bahid dungis yung dalawa, No, napaka-righteous pa nun nila Eva at ni Adan by that time. Hindi pa sila kumakagat dun sa prutas ng kalaban, na pinagbabawal. No nga naman. Hindi pa rin po yung godly form. Mangyayari yan kapag Oo nga. na nangyari na yung makakasama natin tayo ng Lord Christ na Amen. Saka nabanggit na yung kay Moses sa pamagitan ng kulog din. Pag-usap siya kay Moses. Kaya natakot doon mga Israelita. Sabi na, kayo na lang makipag-usap kasi baka mamatay kami. Oo nga, namin. Alam naman natin ang tunog ng kulog sa kakidlat, Nakakatakot, Saka imagine, nasa kulog at sa kidlat meron kang boses na maririnig. At ano yung audible voice yung maririnig mo? Maiintindihan mo siya. Unimaginable, Kung isipin natin ngayon, kung wala tayong faith, walang nilagay na faith ang Panginoon sa puso natin, we will not understand. Saka nakakita ng ipo-ipong nakikipag-usap sa tao. Saka nakakita ng haliging apoy sa gabi for many, many years sumusunod ng ulap. No? Saka nakakita ng bato na kapag tinapik mo ng konti or what, may lumalabas sa tubig. And that is the Lord. That was Christ, the rock, na sumusunod-sunod sa mga Israelita for those years. Kung iisipin natin ngayon yan, imposible. And yet, we are reading a historical book. The Bible mainly is a spiritual book and secondly, a historical book. Ito nga lang yung klase ng aklat na kung saan mula creation hanggang ending ng creation nakasulat na siya in full detail. Bible lamang yung aklat na kung saan nakasulat yung paanong nalikha ang lahat at nakasulat din kung paanong sisirain, wawasakin ng lahat. This is a historical book. Kaya nga minsan nabanggit natin na kung hawak mo ang Biblia sa kamay mo, you are holding the history of the physical universe sa isang kamay. Kaya mong hawakan yung history ng physical universe, physical creation, sa isang aklat. Ganun ka-wonderful, ka-precious ang Biblia.
Kaya naalala ko noon, nung unang panahon, sa pag-aaral din namin, nagkakaroon kami ng biruan na yung mga Biblia, wag natin gawing pabigat sa papel lang. Para wag hanginin ng ventilador, patungan mo ng Biblia. Minsan yung Biblia, para hindi sumarado ang pinto. No, pangkalang. Yung bang kung saan ginagamit ang Bible, siyempre, alam natin, physical lang yan. Physical na bagay, pero yung nilalaman kasi noon, napakahalaga. Parang sa atin po, yung sa husgado, patungalan na ng kamay eh. Pag bago mag-umpisa yung hearing, Oo nga eh. naging patungan na lang ng kamay eh. Pero yung hindi nila pinapahalagan kung ano nga yung, Oo nga yung naman. nilalaman. Kung ano yung how precious it is. Oo nga. Yung word mismo. Parang ano na lang siya, pang show off, ano? Parang palamuti, let's say. Imagine kung meron tayong mga Biblia sa ating mga bahay or sa ating mga cellphone, tapos kung hindi naman natin binibigyan ng panahon o pansin, sinasayang natin yung the most precious book ever na nilikha ng Diyos. Kaya dapat binabasa siya eh. Kasi ano sinabi sa Biblia? The Word is the Spirit. Kumikilos ang Holy Spirit through the Word of God. Kasi Diyos mismo yung sumulat eh. At ano man yung nilalaman ng Biblia, yun yung kanyang puso. Yun yung kanyang isip. Tapos kung hindi natin binabasa, then we will ask, Lord, anong kalooban mo sa akin? Then we are fooling ourselves. Ilang tao na naringgan natin ng ganyan, ano kayang kalooban sa akin ng Panginoon? Kasi hindi ba hihingi nga ng sign? Ang Biblia, more than a sign. Kasi written na siya, written document. Lahat ng do's and don't, nasa Biblia. Lahat ng plano niya sa atin in the future, nasa Biblia. Lahat ng paraan para magkaroon tayo maginhawang buhay, maging tagumpay ang buhay natin, nasa Biblia rin. Nandun lahat. Alam natin yung do's and don'ts, alam natin yung maganda, saka hindi tama, alam natin yung history, yung past, yung present, hanggang future, laman ng aklat na yon, tapos hindi natin binabasa, then we are wasting the most precious gift ng Lord sa atin. Kaya nga, lack of knowledge, ano sinabi sa Hosea 4:6? People perish because of lack. Amen. May people perish because of lack of knowledge. Nagpe-perish hindi dahil sa nagkulang ang Diyos. Nagpe-perish kasi nagkukulang sila sa Diyos. At ang example nga natin, kumusta naman ang ating Bible reading? Kasi that is life. The Word of God is life. Imagine hindi mo basahin yung source ng life. What will happen to us? We will die, of course. Kung hindi man in the flesh, spiritual death. Hindi as in nawawala, syempre yung ating kaligtasan, kasi minsanan lamang spiritual death. Nung ipanganak tayo, nung wala pa si Kristo sa buhay natin, we are spiritually dead. Syempre. Pero nung pumasok ang Panginoon sa ating mga puso, we are spiritually alive forevermore. But what I mean is, yung tinatawag na infilling ng Holy Spirit. Yes, yung indwelling ng Holy Spirit, eternal. Walang iwanan. Kapag pumasok ang Holy Spirit sa puso, wala nang iwanan yon. Pag umalis ang Holy Spirit sa puso mo, kasama ka na sa langit. And that is yung rapture na tinatawag. Pero yung feeling, kung saan nakikita sa buhay natin, yung gawa ng Holy Spirit, by reading the Scripture, yun ang nawawala. Kaya nga maraming mga Kristiyano na, yes, Kristiyano, pero lagi nga natin sinasabi, namumuhay sa isang talunan na klase ng pamumuhay. Wala yung pagiging more than conqueror na sinasabi ni Paul sa chapter 8 ng Romans. We are more than conquerors in Christ Jesus. Diba? And we are if God is with us, who can be against us? Hindi madin i-claim yung mga yan kung kulang tayo sa pagbabasa. At sa practice, syempre, mga binabasa natin. Di ba sinabi nila, ang Biblia ay yung pag-usap sa atin ng Panginoon. Kaya dapat basahin talaga. Amen. Marami nang ang paraan ng tao ngayon para maging madali ang pagbabasa ng Biblia eh. O kumbaga mas madali siyang, kumbaga nakapackage, na kapag binasa mo, may analogy na, daily bread. Hindi ko na alam, siguro mga 10 years ko nang ginagawa yun mga kapatid, more or less. Or more than 10 years, yung pagpapasa ko ng daily bread. Mula na magkaroon ng email, sinimulan ko nang magbahagi ng daily bread. Wala akong tigil yun.
Walang tigil yung mga kapatid. Bigyan ko kayo ng kwento. Nung una kasi hindi pa ako namimigay, nagbabahagi ng daily bread nun. Nagbabasa ako ng daily bread, syempre. Yung nga lang, paminsan-minsan, kung kailan ko lang maisipan. Wala pang Facebook nun. Gmail pa lang. May internet na, pero hindi naman ganun ka-accessible, di ba? We know that. Ngayon, isang araw, may kapatiran. Tumawag sa akin. May kuyang, gusto mo ng pagkain na araw-araw? Ang una ko inisip, kala ko, ano siya? Nagke-cater. To be honest with you, kala ko nagke-cater yung kapatid. Ay, sabi ko, okay lang naman. Kasi hindi mo makasagot ba? Kasi nagbi-business siya, nakakaya naman pahindian. Sabi ko, wala namang problema, Brad. Kinabukasan, yan na. Siya muna. Pinapadala niya ako ng daily bread. Yung pala yung pagkain na araw-araw. Kasi nung araw kasi, mga 10 years ago, hindi pa ganito ka-open ng Saudi Arabia. Maingat kami sa pagsasalita. Marami kaming code name. Halimbawa, itong gawain, imbes na gawain, laro. O saan bang laro natin ngayon, coach? Yung coach, yun yung pastor. May mga code name kami nung araw, I don't know, kinabutan ninyo. Kami nun, ganun. Kasi ganun kahigpit ba? Ganun kasi kahigpit nung araw, nagkahulian ng 1998. Hindi naging hadlang, mga kapatid. To the point na ginagawa namin, ikukwento ko lang na mabilis, no, for your sake, na kapag pupunta kami ng gawain, doon nagsimula yung wag kayong mag-formal. Kung gusto nyo mag-formal, lagay nyo sa bag, pagdating sa church, saka nyo isuot. Or, kung gusto nyo para hindi ka pansin-pansin, wala rin kayong suot na ano, minsan nangyayari, naka-sports attire kami. Na para ka lang pupunta ng ano, ng sports or what, o saan bang laro? No? Sa bahay ni Coach Lito. Nagkakaintindihan na kami nun. And so, syempre, doon nagsimula yung kuya sa kaate. Hindi brother sa sister. No? Pero yun nga, pinasahan niya ako mula noon, tanggap ako ng tanggap mula sa kanya. Ang ginawa ko ngayon, nagbabato ako. Pag pinadala niya ako ng daily bread, ini-email ko naman yun sa mga kapatirang kasama sa aking address book sa Gmail. Mula noon, hindi na ako tumigil. Tumigil na siya. No, pero itinuloy ko. Maaring wala na ako sa kanyang sinusuplayan, maaring alam na naman niya na kaya ko nang gawin yung bagay na yun on my own. Ako na mismo, ipinapasa ko ngayon until this time. Until this time. Ganun po kahalaga yung consistency sa faith. Ang number 1 na kalaban ng consistency sa gawain, ningas kugon. Hindi po ubra sa gawain ng ningas kugon, mga kapatid. My personal experience, kung mainit ka, mainit ka. Kung lumalamig ka, magpainit ka, kapatid. Huwag mahintay yung merong ibang magpainit sa'yo. Andiyan naman ang Lord. Hindi magwo-work ang ningas kugon faith. Never, ever. Yung stop and run, stop and run, stop and run, it will never work sa faith. Hinay-hinay, basta kanunay. Hinay-hinay, basta kanunay, basta't wag kang titigil. Consistency. Ngayon ko lang naalala yung ginagawa kong pamamahagi ng daily bread. Mula noong pa, ginagawa ko na yan hanggang ngayon. Ilang mukha na ng technology ang naginamit ko. Na mauso yung text. Pero hindi yung buo, syempre, kasi alam naman natin, bilang ang text ng araw. No? Pero meron ako mga 5 o 4 na kapatiran, alaga ako sa pagbabahagi na maiksing mga inspirationals. Maraming way to reach the souls of men. Tao lang ang nawawala ng way, kulang sa creativity, kulang sa time, kulang sa effort. At hindi lamang yun, hindi kasi consistent. Malaking bagay ang pagiging consistent, mga kapatid, especially sa gawain. Malaking bagay yan, to be honest with you. So ang Lord, ganun din siya ka-consistent. Kinira pa ba naman tayo magmamana kundi sa Kanya? Diba? So ang Panginoon siya ay nagkatawang tao at nakita siya sa likeness of man na inconsistent, pero Jesus Christ bilang tao, 100% man, He was consistent sa kanyang mga salita at sa kanyang mga promises. As He appeared to men, He was like themselves, with a real likeness. But this likeness to men did not express His whole self, syempre. The totality of His being could not appear to men, for that involved the form of God. Kung magpapakita ang Panginoon na 100% man and 100% God at the same time, then we will die. Pero at least man lang, yung 100% man na ipakita niya. At yung pagiging Diyos niya, paano niya pinakita? Paano na napatunayan? Nagpakita siya ng mga miracles and wonders. Ano pa?
Resurrection. Resurrection, ano pa? At sa pag-reveal. Amen. Sa kanyang mga salita. Kaya nagugulat yung mga tao, saan kinuha ng taong nito ang kanyang mga sinasabi? Full of authority at full of wisdom. Isa lamang siyang karpentero. At yung tatay niya, karpentero din. At yung lolo niya, malay naman natin, baka karpentero lahat yung mga yan. Saan niya kinuha? Nagugulat sila eh. Nagugulat sila. Tama yung sinabi ni Paul kasi nakita niya yun eh. No, papahayain ng Diyos yung mga nagdudunong-dunungan. Yung mga nagsasabing sila ay wise, kapag ikinunper mo sa talino ng Panginoon, parang maruming basahan lamang. Napapahiya sila. At yun ang nararanasan ng mga eskriba, saka ng mga Pharisee, each time ang Panginoon nagsasalita, napapahiya sila eh. Hindi na lang nagtatanong. Amen. No? Pag nagsalita ang Panginoon, talaga may authority eh. Saka nakakita nung kapag nagsalita siya, ang mga demonyo tumatakbo. Minsan ba nabasa niyo sa Biblia na ang mga Pharisee, mga Sadducees, nagpapalayas ng masamang espiritu? Meron ba kayo nabasa sa Biblia at minsan yung mga Pharisee nagpalayas bago ang Panginoon? Eskriba ba nagpapalayas ng demonyo? Hindi, di ba? Of course, later on, may mga nanggaya. Mga fakes. At alam na natin na nangyari, sila naman ang ginulpe, di ba? Ng evil spirit. Ang Lord. Si ano po yan, di ba? Si Nicodemo, isang pariseo, na lumapit isang gabi sa ating Panginoon. Yan. Naging mangmang siya sa guru. Sabi ng Lord, guru ko pa naman. Oo nga naman. Hindi mo alam yung mga bagay na yan. Paano mo malalaman yung mga bagay patungkol sa langit? Yung mga bagay tungkol sa lupa, hindi mo kaya. Amen. Kasi by that time, pinag-usapan pa lang nila yung mga earthly eh. Mga earthly analogy eh. Yung hangin, paano mo nalamang may hangin, nararamdaman mo pero hindi mo nakikita. Pero alam mo, nandyan lang siya. Pero hindi ba hindi maintindihan? Yung mga simple physics ba? Ginamitan siya ng Panginoon ng simpleng physics eh. Hindi niya pa rin maintindihan eh. Dahil kulang kasi sa faith. Of course. Kulang sa faith, saka wala pa yung Holy Spirit. Pero alam naman natin kung ano yung naging kwento nun. Of course. Na born again siyempre si Nicodemus. Una sa kanya nga unang sinabi ng Lord eh. Teaching na yun. Yung teachings about the born again experience, kung paano ang Holy Spirit papasok sa puso mo, sa kanya mismo sinabi. First hand information kay Nicodemus. Doon makikita natin yung magandang katotohanan, kahit wala kang alam, kapag nakipag-usap ka sa Diyos, after nyo mag-usap, may alam ka na. Ang Diyos masarap kausap. Sabi dun sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Amen. Amen. Ang Lord masarap kausap eh. Kasi lagi siyang may sagot eh. Tapos yung mga sagot niya, kadalasan, malayo sa panghinagap mo. Ang style pa naman ng mga tao nung araw, kapag nagtanong kay Jesus Christ, meron na silang premeditated na sagot eh. Testingin ko nga ito. Kapag sumagot ang Lord, wala na silang masabi eh. Ganun katalino ang Lord. Yung mga nakikinig ngayon, natututo. Like us. Yung nakagandaan ng pag nagbabasa tayo ng Biblia, which is, ang ibig sabihin, listening to God, God talking to us, we are learning. Kapag lagi natin kausap ang Panginoon, meron tayong matututunan mga kapatid. Ganun mismo yung nangyari sa mga apostles. Maging dun sa mga taong panayang question sa Kanya, kapag sinagot sila ng Lord, kapag kinausap na ang Lord, kapag sinagot sila, ang dami lang natututunan. Ganon din ang nangyayari sa atin. Each time tayo nag-aaral, nagbabasa ng Biblia, we learn. Gusto natin kapag merong nagtanong sa atin, meron tayong may sasagot. Read the Bible. Wala namang ibang way eh. Walang ibang way. Read it. No, read it. First hand. Kasi alam ko, marami na tayong pwedeng isagap eh. Sasagap ka na lang nasasagap. Sabi ni Kuya Chris, ang sabi ni Kuya Lito, ang sabi ni Kuya Jose, ni Kuya Kit, ang sabi nito, ang sabi nito. Paano naman yung sinabi ng Lord mismo? Yes, yung mga sinasabi nila galing din naman sa Biblia. Pero what about you? Ikaw na mismo, first hand, basahin mo yung salita ng Panginoon. Sa kanila lamang yon. Ang kaibahan kasi, kapag nagbabasa tayo ng Biblia mismo, tayo, hindi tayo nakikisagap na lang ng knowledge mula sa iba, nandun yung intimacy. Kasi nag-uusap kayo ng Diyos eh. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, nag-uusap kayo ng Diyos, di ba? Nandun yung intimacy. Yung closeness. Unlike nung sila ang nag-uusap ng Diyos eh, sila ang nagkaroon ng intimate moment, ikaw nakikipakinig ka lang. Asan ang intimacy doon? Magiging intimate ka doon sa tao.
na lagi mong kino-quote. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, maging intimate ka dun sa Diyos mismo na kinakausap niya, na anytime naman pwede mo rin kausapin by reading His Word. Yun ang kadalasang wala sa maraming Kristiyano, intimacy with God. Iba pa rin yung merong intimate relationship. Alam ba natin ibig sabihin ng intimate relationship? Bigyan nga tayo ng example para mas madali intindihin. Iba yung meron kayong relationship, iba naman yung meron kayong intimate relationship. Ano kaibahan nun? Yung communication ko yun. Hmm? Yun ang isang paraan kung paano magiging intimate. Yung iba, para Communication, para ano? lang mag-uusap. Ganon din naman yung way ng pag-communicate natin. Two-way yun. Yung prayer at saka yung reading the Bible. So, mas lalo natin makikilala ang ating Panginoon. At yun nga, yung relasyon mas lalong lalalim. Amen. So, maaaring ibig sabihin ng intimate, yun mas malalim, ano? Tingnan natin kay Mr. Webster. Intimate. Ano meaning ng intimate? To communicate delicately. Okay? Nandun yung very close. Having a very close relationship. Very warm. Very personal. Or very private. So, gamitin na lang natin doon sila natawag na very personal. O nga naman, iba pa rin yung siya mismo yung kausap mo eh. Masasabi, ay, personal ko siyang narinig. Personal kong narinig sa kanyang bibig itong mga bagay na ito. No? Personal akong kinausap ng Panginoon. Yun ang intimate. Hindi yung personal akong kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng taong ito. Saka nakakita ng personal na ganun. Ang personal, diretso sa'yo. Hindi yung personal kang kinausap ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi na personal, hindi direct yun, indirect. Iba pa rin yung direct, mga kapatid. No? Makikipag-usapan lang din sa Diyos na lagi naman nariyan. Bakit sa Kanya pa? Okay, paminsan-minsan makinig tayo, right? Walang masama doon. Pero dapat hindi nawawala yung intimate moment natin with our Lord. Read His Scripture. Read His words. Let God talk to us directly in a very, very personal way. Christ was very God and became very man. In becoming flesh or man, He in no sense laid aside His deity. Na magkatawang tao siya, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. In His incarnation, He retained every essential attribute of deity. Kaya nga sinabi niya kay Philip, ano ka ba naman Philip? Alam niyo si Philip, kinakatawan niya ang maraming Kristiyano. Ano ka ba naman Philip? Ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa ako kilala? Ilang Kristiyano ang ganyan? Ang tagal ng mga born again. Ang tagal ng naturing ng mga Kristiyano, pero hindi pa talaga kilala ang Lord. Maraming Philip among us. Yes, nakakakita ng miracles. Yes, nakakakain ng mga tinapay na pinarami. Yes, nakakakita ng mga isda, nakakakain ng mga isdang pinarami. Yes, alam nila ang Panginoon lumakat sa tubig. Yes, nakita nila lahat, narinig nila lahat yung miracles and wonders, but they really don't know intimately the Lord. Maraming Kristiyanong ganyan. At huwag tayong gumaya kay Philip nung unang panahon. Kung gagayahin natin si Philip sa panahon ng Book of Acts, na kung saan mightily nagpagamit talaga siya sa ating Lord in a very active way. Kaya naranasan niya yung kauna-unahang mula sa lugar na ito, bigla siyang nawala. Na matagpuan siya na sa ibang lugar na, ano tawag doon? Sa science? Teleportation. Totoo po ang teleportation, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, Kuya Lito, nandito siya ngayon, biglang, nawala. Nasa Pilipinas, andun na. No? Naghahanda ng agahan ng pamilya niya. Nag-teleport. Naranasan po ni Philip yun. Teleportation is real. Because with God, all things are possible. Siguro naman walang magpa-pray sa atin dito ng ganun. Lord, every Friday po, i-teleport mo ako sa Pilipinas. Gusto ko mag-day off sa Philippines. 2 days, Lord. No, 2 days lang po. Teleport me. Meron kayo magpa-pray ng ganun? Kasi pwede naman daw natin ilapit lahat sa prayer, di ba? Pero ang tanong, why? Pwede naman talaga eh. Sino sa atin hindi nakaisip ng ganun? Lord, kung pwede lang, i-teleport mo ko ngayon para po nandun na ako kaagad kasi miss na miss ko na talaga yung girlfriend ko or what?
Pwede mo ipag-pray yan, pero ang tanong ng Lord, why? Why? Hindi ba marami naman tayo pwede ipag-pray? O let's say, napaka-valid. Lord, may sakit ang nanay ko, walang magbabantay sa ospital, i-teleport mo ako. Walang imposible sa inyo, Lord. Dalhin mo ako doon sa ospital. Isang araw lang mabantayan ko ang aking ina. Nangyari ba siya? After ni Philip ba, meron nang nangyari uling ganon? God's ways are higher than ours. His thinking is higher than ours. Kapag may nangyaring ganun sa Biblia, kahit ipag-pray mo ng todo, hindi mangyayari. Kasi special occasion yun, na Diyos lang ang nakakaalam. At prerogative ng Diyos kung mangyayari siya o hindi. Mangyayari siya ulit or hindi. Ngayon, Christ's full deity and complete humanity are essential to His work on the cross. Number 1, why? If He were not a man, He could not die. Alam naman natin na ang Panginoon kung bakit kinakailangan yung pumarito. Sabi nga ng Lord, for this reason I came. Because of this moment. Para ako'y mamatay para sa inyo. Saka nakakita ng ganyan, kapag tinanong ka, ikaw, anong purpose mo in life? Of course, sumikat. No? Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng malaking bahay, maraming pera, ganun ng tao pag tinanong mo eh. Ikaw, ano naman ang purpose mo? Siyempre naman, para makapagpakasal kami ni Ineng or what? Makapag-Saudi. Di ba? Ano ba purpose natin sa buhay? Marami tayong pwede isagot, di ba? Eh, ang Lord, ibang purpose niya eh. He lived to die for us. Kaya nga nung may pumipigil sa Kanya, ano ka ba naman? For this very moment, for this very purpose, kaya nga ako pumarito, for me to die for you. Saka nakakita ng ganung purpose. Sino sa atin ang gagawa ng ganyang purpose? Ang purpose ko, alam nyo, mamatay para sa buong church. Sino magsasabi ng ganyan? Yung ang magutom para sa church, wala eh. Pumarito ako sa araw na ito, araw ng Friday, kahit napakaraming pagkain, para mag-fasting for all of you. Yun nga lang, di ba? Sino magsasabi ng ganun? Ang purpose ko, kaya pumarito para ilulahatiin ng Panginoon, at hindi po ako kakain. Magfa-fasting po ako para sa inyo. Ang Lord, ano sinabi niya? For this very purpose, I came to die for you. Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon, hindi siya mamamatay. Hindi niya matutupad mismo yung utos niya. Ano yon? Without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Dapat talaga merong mag-substitute. Merong mamatay for someone mabuhay. Ang Lord mismo nag-utos noon, at yun mismo ang sinunod ng ating Lord. Siya ay nagkatawang tao, 100% na tao, para 100% talaga siyang mamatay. That's why. Kaya po hindi pwedeng ang Panginoon 50% man lang. Hindi pwede. E di, half dead lang siya. Half dead. Nang ilibing siya, half dead. Hindi eh. Patay talaga. Why? 100% man. Kaya siya kinakailangan maging tao for Him to die. To really, really die. Kung paanong namamatay ang isang tao like us. That's why. That's why. Awesome, ano? Ano sinabi ng Lord mismo sa kanyang gagawin? No greater love than this, that a man will offer his life for his friend. Wala nang hihigit sa ginawa ng Lord. Kasi sinabi sa Biblia eh, sa mga mabubuting tao nga eh, very rare na makakita ka ng gustong mamatay for them eh. Mabubuti na yun ha. O sino gusto mamatay dito sa mababait na ito? Mahirapan ka makakita eh, ng mga willing mamatay para sa mga mababait. Eh lalo na siguro sa mga sa mga salbahe, sa mga makasalanan, lalo na. Pero ang Lord, namatay siya for those people. No? Hindi siya pumarito para sa mga righteous, kundi para sa mga unrighteous. And that's us. Kasama tayong lahat. There is no one righteous. Amen. Because there's no one righteous, no, not one. Nung pumarito ang Panginoon, zero righteous. Pero nung pumarito siya, nagkataong tao, nagkaroon ng isa. And that is the Lord. Kaya nga sinabi sa aklat ng Isaiah, napakadilim ng sanlibutan eh. Biglang sa kalagitnaan ng dilim, mayroong liwanag na lumabas. And that is the Lord. Yun yung pag-asa ngayon. Here is the light. Buti na lamang light is contagious, ano? Light is contagious. Kapag lumapit ka sa liwanag, maliliwanagan ka, hindi lamang yun, you will feel the warmth.
At yun ang nararanasan ng mga taong laging malapit sa Panginoon. Laging nasa liwanag, laging nakakaramdam ng warmth of love mula sa ating Lord. So, yung mga nagsasabing si Jesus nung pumarito ay parang nasa isang mystical body lamang na hindi naman totoong physical body, mga sinungaling sila. Ang sinabi sa Biblia, He became a man, 100% man, na sa ganun totoong mamamatay siya for us. Walang drama. Walang drama. Hindi siya nagpatay-patayan. Hindi, talagang namatay ang ating Lord. Ngayon, kung yun ang dahilan kung bakit kinakailangan maging 100 man siya, ano naman ang kalagahan ng parte niya na kung saan siya naman ay Diyos? If He were not God, His death would not have had infinite value. Para lang siyang si Buddha, nung mamatay, nabulok. Para siya si Muhammad, namatay, nabulok. Si Confucius, namatay, nabulok. Si Jose Rizal, namatay, nabulok. Hanggang ngayon nasa lupa, o baka nga hindi na makita yung mga buto nila eh. Pero ang Lord hindi. After 3 days, muli siyang nabuhay. Proving lahat ng kanyang claims. Na-validate po lahat ng claims ni Jesus Christ, nang siya'y mag-resurrect from the dead. Una, na-validate yung sinabi niyang, I am the resurrection and the life. Ano ka ba naman, Maria, Marta, iyak kayo na iyak dyan? Nalimutan niyo bang sinabi ko, I am the life. I am the resurrection and the life. Eh kung after 3 days walang nangyari, 3,000 years na hindi siya nabuhay, sinungaling ang Lord. Kung hindi siya na mabubuhay magmuli, hindi siya Diyos. At sinungaling siya. Lahat ng mga sinabi niya, pawang mga kasinungalingan lamang, wala siyang kaibahan sa mga false prophets. Pero, after 3 days, sangayon sa sarili niyang timing, siya ay nabuhay magmuli. Yun ang kahalagahan naman ng pagiging Diyos ng ating Lord. Kung tao lang siya, si Jesus ay tao lang, kung totoo yun, then walang saysay yung pagkamatay niya. It will only last for few years ng mga panahon na yon. Kasi mababasa niyo sa aklat ng Acts ba yun, na kung saan or sa John, nagtatalo yung mga Pharisee, di ba? Tapos merong isa daw nang sabi, mas maganda na nga yata merong isang mamatay. Tama, nasa Gospels, di ba? Yes. Ayan, Yes. sa Book of John, na merong isang mamatay for the sake of the many. Wala siyang kamalay-malay, nagpa-prophesy na siya sa gagawin ng Lord. Tapos according sa mga pag-uusap nila, hayaan mo yung kulto na yan. Naalala mo yung mga nauna dyan sa Jesus Christ na yan? Nang mamatay yung leader nila, nagkawalaan na sila, tapos yung grupo nila. Ganyan din yan, hayaan mo. Pero ibang sa Panginoon. Pinangunahan na ng Lord, di ba? Unless na yung butong araw mamatay, matuyo at ibang sa lupa, hindi siya dadami. At ganoon ang ginawa ng Lord. He became the seed. Nang muli siyang mabuhay sa kanyang resurrection, lalong dumami yung mga believers. Even yung mga unbelievers, naging believers kasama ang kanyang mga kapatid. Ganong kahalaga naman yung God side. Yung side ni Jesus Christ na pagiging Diyos. Nagkaroon ng infinite value ang lahat. Is there anything you want to say? Okay, so malinaw na po bakit si Jesus Christ mahalagang siya 100% man at bakit mahalagang siya 100% God. May kinalaman yan sa cross na pinag-usapan natin. Roman numeral number 3, pag-usapan naman natin yung the humanity of Christ. Yung kanyang pagiging tao. Anong klaseng tao ba pinag-usapan natin dito? Super. He was repeatedly called man and given human names. Nang siya maging tao, magkatawang tao, binigyan siya ng pangalan. Joshua, Yeshua, or Jesus sa English. Okay? Iisa lang yan. Joshua, Yeshua, Jesus, iisa lang yan. Greek, Hebrew, and English. Pare-pareho lang yung mga pangalan na yan. So, meron siyang pangalan ng tao. Hindi lamang yun, sa pagiging tao ng ating Panginoon, He had human ancestry. Nagkaroon talaga siya ng nanay. And that is number 1, He was born of a woman. And number 2, He was called the seed of David. Doble nga ang papel ng Panginoon sa buhay ni David, di ba? He is the seed and the root of David. Siya yung pinagmulan ni David. Yung pinagmulan ni David, nanggaling din naman kay David. Kaya hindi maintindihan ng mga Pharisee. Diyos lang ang may kayang intindihin yun kasi nagawa niya. No? Nagawa niya. So, merong human ancestry ang ating Panginoon. Kaya tao siya. Tao siya. Nagkatawang tao kasi ang ating Panginoon.
Hindi lamang yon, nang magkatawang taong Panginoon, syempre, nagkaroon siya ng physical nature. As in like us. Yung nga lang, katulad nga sa mga pinag-aralan natin last time, hindi siya katulad nung Hollywood portrayal ni Jesus Christ. Kailangan gwapo, dapat matangkad, matangos ang ilong, mukhang kabango-bango, saka nakakita ng ganyan, hindi mo lang pinagpapawisan or what? Napaka-flawless. Kaya hindi ba kailan lamang ang scientific community nagkaroon sila ng pag-aaral diyan kung ano talaga itsura ni Jesus Christ. Totoo namang napaka-typical ng itsura niya nang siya magkatawang tao. Pero ano man yung picture na inilabas ng scientific community, hindi talaga yun ang itsura ng Lord. Kasi naglabas din sila ng picture. Kung ano malamang ang itsura daw ng Lord. Pero masasabi ko, yes, it is true, napaka-typical po ng kanya itsura. Yun nga, sabi nga natin, paano siya naging napaka-typical? Pag inihalo sa atin, hindi mo alam siya si Jesus. Unless magsalita siya, then you will know. No? Then you will know. Kaya mapalad tayo sa mga very typical na mga itsura natin. Kapag inihalo tayo sa marami, hindi naman kinakailangan tayo maging angat sa lahat eh. Ang Lord nga na makatawang tao, hindi naman. Hindi mo nga alam na siya si Jesus. Parang si Pablo, ganun din, di ba? Kapag inihalo mo rin si Pablo sa karamihan, hindi mo alam si Pablo siya eh. Pero pag nagsalita, pag nabasa mo yung kanyang sulat, saka mo na malalaman, ito pala si Paul, ito pala si Jesus. So nagkaroon siya ng tinatawag na napaka-natural na physical or physics. Hindi lamang yon, bilang tao, he was subject to the laws of human development in body and soul. 100%. Number 1, sabi nga natin hindi cheating, di ba? Pwede namang ang Panginoon hindi na duman kay Mary eh. Nung dumating siya, parang Adam na eh, di ba? Nasa full stature na ng isang lalaki. Hindi ayaw niya ng ganun kasi kinakailangan niya talagang iluwal. Dumaan sa natural na proseso na kung saan siya din naman ang tinatawag na author. Siya ang author ng nature eh. At para maging tao ka, ito ang ginawang disenyo ng Panginoon. Kailangan iluwal ka ng isang babae. Dinaanan niya yun, walang cheating. Walang cheating. So, una, he grew. Mula sanggol hanggang siya sa'y lumaki. Nakita natin kung anong klaseng tao 100% man ang ating Lord. Hindi lamang yun, bilang tao, he asked questions. Nagtatanong siya. Pasalamat ka tayo, Lord, marunong magtanong eh. Kasi all-knowing na siya eh. Saka mas matalino pa nga siya kaysa doon sa mga teachers, di ba? And yet, he asked question. Hindi siya yung bang effect, boastful effect na tatahi-tahimik, na kasi alam niya na lahat. Hindi, marunong siya makipag-communicate. No? Kasi kasama sa fellowship yung communication yung question and answer, kasama siya. Sa pakikipag-social mingling, syempre mahalaga yon. Hindi yung pumunta ka nga sa isang social activity, nananahimik ka naman, nasa isang sulok ka lang. Awkward ba yung ganon? Nakakita na ba tayo ng taong ganon, dumalo sa isang gathering, tapos nasa sulok lang. Nasa sulok, may sariling mundo. Hindi nagsasalita. No? May sariling mundo siya. Awkward ba yung ganon? Buti pa hindi na siya pumunta kung ganon. Kaya nga social gathering eh. Kumbaga kailangan makipag-usap ka. Kaya dapat makausap ka rin. Diba? At ang Lord ganun ang ginawa niya. Hindi siya yung tipo ng magkatawang tao na napakatahimik. At si Jesus ay nanahimik lang. Hanggang siya ay mamatay sa krus. Tahimik siya. Hindi eh. Nakipag-mingle siya talaga. No? Pangangaral ka yun. Ayan. Nagtanong siya, sumagot siya sa tanong, umiyak siya, napagod, nagutom, iminom. Hindi lamang yun sa pagiging tao, he increased in wisdom. Di ba may kwento yung mga Muslim na nung baby pa raw si Jesus Christ nakapagsalita? Yung mga OA naman, sobrang OA naman ng mga fake na mga kwento nila about the Lord. Pinagmamalakan nila yun eh. Alam nyo ba na si Jesus Christ, nung nasa kuna pa lang siya, nagsalita siya? Kita mo, wala sa Biblia nyo yan kasi kulang-kulang ang mga aklat ninyo eh. Pinagmamayabang pa nila yun. Nasa Quran daw nila si Jesus Christ, baby pa lang nagsasalita na. No? Sinungaling! No? Patayin siya! Pinagmamalakan nila yun, yung mga dagdag nila, dagdag at bawas nila sa Biblia, pinagmamalaki nila. Ano mang laman ng Biblia, yun na yun mga kapatid. It's more than enough.
At bilang tao, he learned obedience. Sumusunod siya. Hindi na nga lang masyadong inelaborate yung mula 12 years old hanggang sa mag-32 siya, di ba? 32 or unang araw ng 33. Kasi naging ano siya simpleng tao eh. Makikita mo dyan, bumibili ng kubos, no? Kumukuha ng kahoy, nagtatabas, nakakarpintero, gumagawa ng upuan, gumagawa ng lamesa, gumagawa ng bahay. Imagine that, mga kapatid, imagine that. Kunyari, taga Nazaret tayo. Ngayon, merong karpintero dyan, no? Anak ng isang mahirap. Kilala natin siya mula pagkabata hanggang sa lumaki. Kapag may nasira, oh brother, sira na naman yung pakiayos naman, brother Jesus. No? Tapos isang araw, siya pala yung Messiah, no? I-declare niya. Amen, no? Yun na yung mga kapatid niya, kilala. Oo, kasi Kasama na sila. kasama na sa bahay, ano? May animosity yung mga kapatid niya sa kanya, eh. Merong, alam naman natin ang Lord kasi, naging righteous siya. He was really righteous, kaya walang nasulat sa Biblia na nang si Jesus ay nagbibinata chick boy siya. Walang ganun. Wala man lang balita na inatake sa puso si Jose sa tindi ng sama ng loob sa kanyang panganay na anak na si Jesus. Wala. Righteous man si Jesus Christ. Hindi na nga lang inelaborate yun kasi hindi naman yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga nung unang pagkakataon na siya ay pumasok sa ministry. Nung siya ay 33 or 30 years old. Diba? Pero imagine that, ang Panginoon nandyan lang sa community, no? Dito sa Nazareth community, Barangay Nazareth. Bilang isang araw nang umabot sa 30 anyos, nagkaganon na lang bigla, no? Kaya hirap na hirap silang paniwalaan. Kaya nga. Mga tao sa panahon. At yung pag-aralan na namin sa di ba yung circumcision, ang Lord din naman ang nag-ano kay Abraham. Alam naman natin, ikaw anong araw nagpasailalim siya doon. Amen. Kaya na natin na yung sinabi niya mismo na hindi siya naparito upang baliwalain yung kautusan, kundi upang isa katuparan. Ginawa po. Amen. Ang Lord nga sumusunod sa batas, tayo pa kaya? Yun ang pinapakita ng Lord dun eh. Sino bang, yes, we are not under the law of Moses, but we are not above it. Okay? We are not above it. Hindi lamang yun, bilang tao, he suffered. Gutom, hirap, pag sinipa siya, nararamdaman talaga, nagdudugo. Naging tao talaga ang Lord. And number 6, he was made perfect through suffering. His human nature was completely rounded out by passing through the experiences through which human being passed. Yung mga pinagdaraanan ng tao, pinagdaanan niyang lahat. Ako gustong-gusto ko yung thought na yun na with Jesus Christ, walang cheating. Kasi hindi ba tayong mga tao gusto natin, yaman agad eh. Wala bang pag pumasok, wala bang dyan, biglang super yaman ka agad. Yung mga instant, ang tao mahilig. Instant yaman, instant flawless, instant pogi, instant sagot ka agad. Ha? Instant noodles. Kaya instantly namamatay din eh. Di ba ang tao mahilig magmadali? Kunyari tapos ka agad, bilis, bilis. Gutom na ako. Kaya madali rin mamatay. Lahat minamadali eh. Siya nga lang yung na simple na namatay na maganda yung binigay sa mundo. Kasi pinanak siya, nakita mo, hindi mo nakitaan na, ito ang magiging Diyos. Kasi yung yaman wala sa kanya. Amen. Amen. Galing sa pag namatay, ganun pa rin. Simple. Amen. Wala siyang yaman na, yun kasi yung weakness ng mga tao na yun. Amen. Yaman pinag-uusapan. Pero yung spiritual value. Amen. Amen. Basta nagpasalo ang Panginoon, namigay ng pagpapala salo lang, walang masama doon. Pero para mag-aksay tayo ng panahon, at nakatingala lang ganyan, naghihintay lagi doon, parang mali naman yata yun siyempre. Pero basta nagpauna ng Panginoon ng pagpapala, sige, salo lang kapatid. Galing naman sa Diyos yan walang masamaran. At hindi lamang yun, panghuli po, he was moved by the instincts and exercised the powers of normal human beings. At ito yung mga pinagdaanan ng ating Diyos nang siya'y magkatawang tao. Eksakto, katulad ng bawat isa sa atin. Again, no cheating. He hungered. Nagutom siya. Okay? Hindi lamang yon. He thirst. Nauhaw siya. He became weary. Siya ay napagod.
Isipin nyo, Diyos to, pinag-uusapan natin. Dapat hindi niya nararanasan yan eh. Kung sinabi sa Biblia, sa Old Testament, He never slumber, He never sleeps. Kasi Diyos. Tapos nung magkatawang tao siya, nakaramdam siya niyan, ng mga yan. Totally strange. Pero for us, dinaanan ng Lord. Dinaanan ng Lord. So, He slept. Yung tulog kasi, ang sinabi sa Old Testament, regalo ng Diyos eh. Yung daw sleep, gift from the Lord. No? Gift from the Lord. At nagiging evil yung gift na yan kung natutulog ka sa mga panahon hindi ka naman dapat natutulog. Mukhang sa iba na yata nang gagaling yung gift na yon. Kaya nga sa church natin, meron gifted eh. Napaka-gifted mo talaga sa tulog, kapatid. No? Napaka-gifted mo. Hindi lamang yun, natuto siya magmahal. Siyempre, he loved. Di ba? Minahal niya sila. Yung pamilya ni Lazarus, mahal na mahal ng Lord yun. Si Martha, si Mary, si Lazarus. Nanangis siya. Amen. Kaya nung iyak na iyak yung dalawang babae, naiyak na rin ng Panginoon eh. Jesus wept. No? Amen. Kasi close siya kay close friends niya mga yan eh. Kaya nga nung magbigay siya minsan ng parable, Lazarus yung ginamit yung pangalan eh, kasi close sa kanya yung tao eh. At the same time, namatay naman kasi talaga si Lazarus. Pero yung parable niya about Lazarus and the rich man, hindi patungkol kay Lazarus na namatay yun. Ginamit lang niya yung pangalan. No, nung kaibigan niyang matalik, which is si Lazarus. Kasi yung pinakita kasi ng kakapag talagang sobra naman kasi yung humble themselves na binigay nila sa sarili na talagang for the change na for sa Panginoon. Amen. Amen. Todo basta't para sa Panginoon, todo sila eh. Nagpakita siya ng compassion. Yung meron siyang sympathy. Todong sympathy sa mga tao. He was angry and grieved. Marunong magalit ang Panginoon at marunong din siya malungkot. Saan nakakita ng Diyos nalulungkot? Diba? Pero nung magkataong tao siya, naramdaman niyang lahat yun. Yung anger, normal na sa kanya eh. No? Normal. Pero grabe ang pipigil niya. Pwede naman yung tawagin yung mga angels eh. Tirisin na yan. Tirisin yan. Pero hindi eh. Hindi niya ginawa. Mas mainit pa si James eh. Kidlat! Ngayon! No? Paulan niyo na lang kami. Diba? Pero ang Lord hindi eh. Diba? Hindi siya ganun eh. Pero pwede niyang gawin eh. Yung bang patamaan ka ng kidlat, tapos dahan-dahan, para maramdaman mo talaga yung tamaan ng kidlat sa'yo. Hindi niya ginawa. Even though kaya niya. Number 8, he manifested reverential trust. Nagpapakita rin naman siya ng paggalang. Sa ama na nga lang, di ba? Lahat ng ginagawa ko, ito yung pinapagawa ng ama. Lahat ng sinasabi ko, ito lamang yung sinasabi ng ama. Wala akong ginagawa na parang ganang sa akin lang, kundi ito kayo mga, yan. Itong utos ng aking amang nasa langit. Di lamang yun, he groaned. Talagang lungkot na lungkot siya. Di ba, yung cup nga, yung cup, hirap na hirap ang Panginoon dun eh, na kung pwede lang tong cup na ito ng inyong wrath, palampasin niyo sa akin, pero your will be done, not mine. Perfect, perfect obedience sa kapagpapasailalim. Mahirapan siya, alam niya eh, pero Ama, let thy will be done. Hindi yung gusto ko, hindi yung comfort ko ang mahalaga, Ama, kundi yung gusto ninyo, let it be done. And of course, he wept. Yung napag-usapan natin kanina. At, syempre, panghuli po, he prayed. Kaya nga kung si Jesus Christ, na ating Master and Lord, nagpe-pray, paano pa tayo? Syempre, lalo na, we must follow our leader and that is the Lord. We must be prayerful. At idadagdag ko na lamang po panghuli, ang Panginoon po, nang siya magkatawang tao, marunong siya magluto. Di ba may pagkakataon doon sa Pampang? Yun yung, for me, the best breakfast ever. Na si Jesus Christ mismo nagluto. Oh, may nahuli ba kayong isda dyan? Wala nga eh. Magdamag kaming nanghuli dito. Wala. Ihulog nyo sa kanan yung lambat. Mas marunong ka pa ba? Eh kami mga fisherman kami or what? Okay, fine. Inihulog sa kabila. Pagkuha nila, nandun lahat yung isda. Wala. Kumbaga, kung i-visualize mo yung dagat, walang isda doon sa kaliwa. Lahat nasa kanan. Kaya sabi pa nga, ihulog nyo sa kanan, nandun lahat yung isda. Paghila nila, di ba, bigat na bigat sila. Tapos nung sila'y pumunta sa Pampang, ang Panginoon nagluluto. Nag-iihaw siya, di ba? At may tinapay pa at drinks.
Breakfast. Breakfast from heaven. Kapag ini-imagine nyo yun, sarap eh. No? Isipin mo si Jesus Christ mismo yung naghanda. No? Mamaya isda na yung dilis na pinalaki lang or what eh. Kasi may kapangyarihan ng Panginoon eh. Di ba? Kapag naisip ko yun, sarap kumain siguro ng breakfast na gano'n. Ano? Ang Lord mismo naghanda. Hindi lamang yun ang niluluto niya kasi hindi ba nag-resurrect na siya. Niluto yun ng kamay niyang may butas. No? Kasi yun ang sign ng kanyang pagmamahal eh. Yung butas sa kanyang kamay, saka sa tagiliran, saka sa paa. Pati yung tusok niya sa noo, nandun lahat yun. Niluluto niya by that time. Oh. Talagang out of love. Sa kanyang mga anak, na instead na maging fishers of men, bumalik sa pagiging fishers of fish. Pero regardless of that, tinawag sila ng Panginoon. Sila'y minahal, di ba? Pinahayo, pinakain.